Sino po naniniwala kabayan na ang itlog nakakatas ng kolesterol? Raise your right hand. Kasi marami pong nagme-message nito sa akin. Bakit ikaw pinapakita mo lagi sa vlog mo na kumakain ka ng itlog, sinasabi mo full dense? Bakit nung inaraw-araw ko ang pagkain ng itlog na ginaya kita, tumaas ang kolesterol ko? Magandang tanong yan. Diba? Ikaw ma'am, sir, napansin mo ba na kung ikaw nanonood sa vlog ko at ginagawa mo rin yung gaya ng ginagawa ko na kumakain ng itlog, bakit nung time na magpa-test ka ng kolesterol, tumaas ang kolesterol mo? Ang tanong, ang itlog ba nakakataas ng kolesterol? Marami po dyan mga meta-analysis, mga research kabayan, okay? Kahit sa American Heart Association or sa PUB Med, kahit sa mga central na sa kanilang pag-aaral kabayan, alam nyo ba ang itlog, kung ikaw for example regular na kumakain ng itlog, hindi po ito ang dahilan kung bakit tumataas ang kolesterol nyo. Meron pong problema sa katawan nyo at yan ang i-explain natin kung bakit karamihan ng tao, pag kumakain naman ng itlog, walang problema. Bakit yung nagpapapayat? Pag nakain sila ng itlog, umu-okay naman sila at pumapayat naman sila pagdating sa itlog. Ang itlog kasi kabayan sa totoo lang, full dense nutrient ito. Ibig sabihin, mayaman ito sa nutrition. Bilang ako, nagtatrabaho sa laboratory, puhunan ko ang mata. Bakit lagi akong itlog araw-araw kumakain nito? Dahil mataas ang itlog sa... Ito kasi yung pinakatatakutan ng karamihan, yung dilaw ng itlog kasi nandyan ang kolesterol. Sa isang normal na malaking itlog kabayan, meron niyang 186 mg ng kolesterol. And the rest, itong mga puti na yan, full pack yan ng protein. Okay? Diyan, nandyan na lahat. Selenium dito sa may dilaw niya. Selenium ay yung kailangan ng para sa mata ko at sa brain. Kailangan, di ba? Vitamin A, choline, choline carbs, andyan. Lutein, zeaxanthin, vitamin D, vitamin B12, andyan na lahat dyan. Iron, carbs. Balik tayo dun sa tanong. Oo, magandang tanong yan. Kung ang karamihan ng tao hindi gaanong naapektuhan ng dietary cholesterol, bakit may mga ilang tao na tumataas talaga ang cholesterol kapag kumakain ng itlog? Simple lang ang sagot dyan, Caps. Magkakaiba kasi tayo, siyempre ng katawan. Yung katawan natin, sa kakayahan ng ating katawan na kontrolin ang cholesterol. Hindi lang naman sa pagkain o dietary ang intake or source ng cholesterol. Ang katawan natin mismo, gumagawa yan ng cholesterol kasi napakalaki ng tulong ng cholesterol sa ating katawan. Una, Tabs, hindi po pare-pareho ang genetics ng tao. Kapag kumain ka ng itlog, pumapasok ang cholesterol sa ating mga bituka at hinihigop ng ating katawan, hindi ba? Karaniwan, kapag mas marami kang nakuhang kolesterol mula sa pagkain mo, hindi lang sa itlog, kasi kailangan i-consider mo bakit nung time ba yun itlog lang ba ang kinain mo? Baka may manadagdag din naman dyan na matataas sa saturated fats at trans fats. Binabawasan ng atay ang sariling production ng kolesterol. So ibig sabihin, kinokontrol dapat ng atay. Kung ikaw nag-take ka ng mataas na dietary supply ng cholesterol content, yung atay mismo, oy teka lang, ang daming kinain na to na may cholesterol level. Medyo bawas tayo ng pag-produce ng cholesterol. Sa ilang mga tao kabayan, ito na, hindi gaanong mahusay ang feedback system ng kanilang katawan. Dahil dito, mas marami ang cholesterol na na-absorb. Hindi sapat ang pagbawas na produksyon ng ating atay ng kolesterol. Kaya tumataas ang low density lipoprotein cholesterol sa ating mga dugo. At ito ang dahilan kung bakit may tinatawag na hyper-responders. Pangalawa, masyadong mahusay sumipsip ng kolesterol ang bituka mo. Hindi lahat carbs pare-pareho ang absorption rate ng isang tao. For example, ako, madalas ako kumakain nito. Pero yung pagsipsip ng kolesterol ng aking katawan galing sa pagkain, mababa lang. May mga tao din naman, ang pagsipsip ng kanilang mga kinakain sa dietary content ng kanilang kinakain na mataas sa kolesterol, meron yan mga 70 to 80. Paano kung wala nga yung feedback system galing dyan sa atay mo? Produce pa rin ang atay mo, mataas ka kumain ng pagkain na mataas ng kolesterol. Di mas lalo na. Kaya dito na Carbs na may kinalaman ng ating mga proteinang kumokontrol sa pagpasok at paglabas ng kolesterol sa ating mga bituka. Pangatlo, at ito yung pinakadahilan dyan kabayan. Kung ikaw itlog lang ang kinakain mo, tumataas ang kolesterol mo, may problema sa LDL receptor. Ibig sabihin, LDL, low density lipoprotein.
Ang LDL receptor kasi kabayan, sa atay yan. Siya yung sumasalo sa lipoprotein or LDL mula sa dugo. Kung kaunti o mahina ang low density lipoprotein receptor mo, mabagal syempre. Maalis yung mga low density, yan yung mga bad cholesterol. Mas mataas ang LDL level sa dugo. Yan ngayon yung nakikita nyong diagnosis kabayan. Pangunahing problema yan ng mga taong mabilis tumaas ang kanilang cholesterol kapag itlog lang kinakain. Yung tinatawag na familial hypercholesterolemia. Kasi sa kanila yung mga ganyan, may familial hypercholesterolemia. Kahit konti or normal na pagkain lang carbs na merong cholesterol, tataas agad ang low density lipoprotein ng mga yan. O baka naman, ma'am and sir, meron kang insulin resistance o kaya metabolic syndrome. Ano yan, sir? Kapag may insulin resistance ka, carbs, nagbabago ang metabolismo pagdating sa taba. Maniwala ka. Dumadami ang atherogenic lipoprotein. At syempre, tumataas ang risk mo sa pagkakaroon ng cardiovascular disease. Dito na pumapasok kabayan, sa totoo lang. Minsan may mga taong matataba, hindi ba? O kaya meron silang pre-diabetic, o kaya meron ng taong type 2 diabetes. Sila yan yung mga sensitibo sa epekto ng kanilang dietary intake, lalo na't mataas ang level ng cholesterol, kaysa sa isang taong metabolically healthy. Mabilis ang panunaw. Yung absorption, hindi naman ganun kaano. Totoo yan, lalo na kung yung tao na yan, energetic, o yun, magalaw. Alam mo yun, hindi nakasedentary. At syempre, hindi lang naman itlog ang dahilan, Kaps. Madalas, napagkakamalan kasi na, yan yung sanhi ng pagtaas ng itlog ang sinisisi. Ang tunay na problema, kabayan, yung kabuuan ng iyong kinakain. Gaya niyan, ako, kinakain ko 2 hanggang 3 itlog kasama ng gulay, prutas. Samantalang yung isa o ikaw na nanonood, itlog, may bacon, may sausage, may mantikilya o kaya may mga refined dyan kagaya ng bread. Alin ba sa dalawa na yan, kagaya niyan, ang mas mataas ang tsansa sa pagkakaroon ng deposits? Siyempre yung mahilig kumain ng mga sinasama dyan, bacon, sausage, kasama ng itlog. At siyempre, anong edad mo? Kasi may epekto rin sa edad dyan, Cabs. Habang tumatanda kasi tayo, nagbabago ang hormone level natin. Sa totoo lang. Humihina ang ilang metabolic processes. Siyempre, mas nagiging sensitive ang ilang mga tao, lalo na sa dietary intake nila ng cholesterol na pagkain. So ano talaga ang problema? Hindi po ang itlog, ha? Okay, titingnan natin sa malalim na antas. Ang problema ay ang katawan na sobrang sumisipsip ng cholesterol. Yan ang problema. Kulang ang low density lipoprotein receptor mo or yung LDL receptor. Meron kang genetic disorder. Hindi mo lang alam baka ikaw ay may insulin resistance or meron kang metabolic dysfunction. So, hindi dahil sa magkaiba ng itlog ang kinain mo at kinain ko, kundi magkaiba lang tayo ng biology at genetics. So, ang pinakaasahan ko dito, kabayan, tingnan nyo at i-regulate nyo. I-assess mo ang katawan mo. Sa pagkain mo ng itlog, for example, 2 weeks ka na kumakain ng itlog, dire-diretso, magpa-check up ka ng lipid profile mo. Okay, lalo na kung laging itlog naman ang kinakain mo. Para mas makita mo kung ikaw ba ay sensitibo, lalo na sa pinakakonting cholesterol na kinain mo galing sa itlog, ay walang iba kundi magpa-check up ka.